Hello guys! Welcome back to my channel! Alright! Napakaganda po ng topic natin ngayong Sunday. The simplest beginner's guide to successful stock investing. Guys, beginner friendly po at kahit hindi ka beginner, kailangan mo malaman po ito para ma-organize mo ang isip mo at makapag-approach ka na maayos sa iyong pag-i-invest sa stock market. Umpisahan na po natin kasi marami pong concept na kailangan aralin sa stock market po, no? May valuation, ano ba yung cheap, ano ba yung expensive, ano ba yung debt, ano ba yung economic modes, ano ba yung strong business, no? So, guys, bago po tayo mag-invest sa stock market, kailangan po may mental model po tayo. Alam natin pa paano mag-interpret. Pag tinignan mo ang isang stock at yung mga qualities ng stock, alam mong i-interpret siya para makapag-isip ka na malinaw at makapag-diskarte ka at magkaroon ka po ng malinaw na priorities. Pag malinaw po ang priorities po ninyo, sa dulo po isasabihin ko po sa inyo kung ano ang dapat na priorities po natin para ma-guide po tayo sa successful long-term investing. Ayan, no? So ito po yung simple model po. Uumpisahan ko na, ibibigay ko na po kaagad po sa inyo. Isipin mo po na ang stock investing ay para pong karera. Para pong karera ng kabayo. May starting line, may finish line. Okay, no? The faster, mas mabilis ka makakarating sa finish line, mas marami kang perang kikitain. Yun ang ibig sabihin po ng stock investing. Imagine mo, racehorse po ito. Ngayon, kung racehorse po ang model po ng pag-invest sa stock, ano ang ibig sabihin ng cheap stock? Ano ibig sabihin pag mura ang isang stock? Ang ibig pong sabihin, pag mura po ang stock, para ka na po nauna ng konti, para ka na nagkaroon ng head start, pinauna ka na, nakatakbo ka na, iniwan mo na muna sila, nauna kang tumakbo bago tumakbo yung iba. Alright, kasi po ganito po, no? Nauna ka na, kaya mas mabilis kang makakarating sa dulo. Kaya po maganda kapag nakakabili po tayo ng cheap stock. Halimbawa po nito, no? The cheaper, the faster you go to the finish. Halimbawa itong 2 kabayo po nito, ito po mas nauna na to. Ito po nasa baba, mas mura po ito kaya mas malapit na po siya sa finish line. Ito mura din po ito pero hindi ganun kamura kaya malayo-layo pa siya sa finish line. Pero parehas po sila na may advantage sa ibang stock kasi nauna na silang tumakbo. Yung iba hindi pa tumatakbo. Bakit ganito ang interpretation? Ipapaliwanag po sa inyo. Halimbawa po, no, si Crown Asia. Sinabi ko na po sa inyo before na mura po si Crown Asia ngayon. Okay, kasi po 150 po siya ngayon. Ngayon po 150 ang presyo niya po ngayon. I-assume po natin, just for the sake of conversation, wag na po tayo magtalo muna, i-assume lang po natin na dapat 4 pesos per share na siya today. Dapat today 4 pesos per share siya. At yung 150 na yan ang valuation niya 10 years ago. Sa sobrang mura niya, yung valuation niya today ay yung pang 10 years ago. Dapat 4 siya ngayon. Kaya lang 150 lang eh. Ang 150 na yan ang fair price niya 10 years ago. Ano ngayon ang ibig sabihin? Hindi ibig sabihin nakatipid ka ng 10 years sa karera mo. Kung 40 years ang karera natin, papunta ng finish line, no? 40 years tayo mag-i-invest, nakatipid ka ng 10 taon. Yun po ang ibig pong sabihin nun. Para pong ganyan, nakatipid ka ng 10 taon. Papunta ka sa finish line kasi 40 years halimbawa tayo mag-i-invest ang ating investing career. Nauna ka na ng 10 taon, nakatipid ka ng oras. Ayan, no? Nauna ka na sa karera. Ganon po ang mental model po niyan. Now, ang expensive stock naman po, yun ang kabaliktaran naman, no? Okay. So halimbawa lang po, example lang po ito. Halimbawa lang po, sabihin na po natin na si Dito CME ay mahal po na stock. Halimbawa lang naman, no, na 235 siya today. Today 235 siya. Okay, pero dapat ang share price ngayon ni Dito CMP dapat piso lang. Dapat piso lang today. Yung 2.35, ito dapat ang presyo niya 10 years from now, sa future pa. 10 years from now pa, sa 2033 pa siya dapat magiging
2.35 per share. Ano po ang ibig sabihin? Lugi ka ng 10 taon. Nalugi ka na ng 10 taon para mong pinauna. Lahat ng stocks ng 10 taon, nauna silang lahat tumakbo po sa inyo para pong ganito. Ito po si dito CME, nalugi ka, negative 10 years ka, nag-umpisa. Yung iba dito nagtakbuhan, ikaw dito negative 10 years ka pa. Tapos si Crown Asia, nauna na ng 10 taon. So ang pagitan ninyong dalawa, between dito and Crown Asia is 20 years. Parang ganun po. Naiintindihan niyo po. Sana po na-appreciate niyo po, no, yung mental model po na ito na binibigay ko po sa inyo. Alright. Next naman po, no? So sobrang dehado ka kapag expensive stocks ang nadadali mo po, no? Dehado ka. No? So, kaya po guys, kailangan po tayo nag-aaral ng valuation. Paano binavalue ang stock para malaman natin alin ang mura. Okay, no? Nag-topic na po ako dati ng discounted cash flow. Anyway, sa future po maglalabas po tayo ng maraming videos about valuation, no? Ang ibig pong sabihin nito, kailangan po talaga marunong tayo ng valuation para po makagain tayo ng time advantage sa pag-i-invest natin sa stock. Time advantage po iyan. Yang pag nakakabili po tayo ng stock, ng cheap stock at cheap valuation. Maliwanag po ba? Taas ang paa. Alright. Ngayon, pag-usapan po natin ng utang. Debt po. Debt level. Paano mo ini-interpret ang debt? Ang debt po, para ka po may baggage. Kasi di ba debt, may karga-karga kang debt, may karga-karga kang utang. Pag marami kang utang, malaki ang baggage mo. Ibig pong sabihin, mahihirapan kang tumakbo. Ayan, no? Kasi meron kang mabigat kang tumakbo, may karga-karga kang utang eh. So as you make takbo the race, madami kang babayaran ng utang eh. Yung hindi na-enjoy ng mga shareholder yung earnings mo kasi part ng earnings mo kailangan mo hulug-hulugan ng utang mo, no? You cannot make takbo the race as efficiently kasi you need to make bayad, no? Alright, priority po kasi na binabayaran ang liabilities kesa sa shareholder. May priority po yan, nasa batas po yan. Halimbawa po pag na-liquidate po ang company, nagsara ang company, una pong binabayaran ng mga liabilities. Pag may natira na lang pong asset na pinagbentahan, tsaka pa lang po may makukuha ang shareholder. Pero pag wala, puro liabilities, mapupunta po lahat ng asset ng company. Ganun po yun, no? So, another thing po, kapag ikaw may pabigat, mataas ang utang mo, hindi ka ganun ka-flexible. Kasi mabigat ka nga, hindi ka na flexible. Pag malaki na po ang utang mo, mas mahihirapan kang dumiskarte kasi ang dami mong utang. Ayun, maraming bagay hindi mo pwedeng gawin. Halimbawa, hindi ka na pwedeng lalo pang umutang kasi ang dami mo na nga utang eh. Wala na magpapautang sa'yo. Mabigat ka, marami kang utang. Gets? At ang pinakamasakit po niyan, pag ikaw po ay mabigat, prone ka sa injury. Pwede kang ma-injure. Ang bigat. Isipin mo kabayo. May dala-dala kang 2 sakong bigas. Pwede po mapilayan ang kabayo po ninyo. Pwede matapilok. Kailan? During tough times. Pag mahirap po ang panahon. Kapag naapektuhan yung industry, hindi maganda yung industry na kinalalagyan mo. Halimbawa ngayon, yung real properties, hindi maganda. Pwede po matapilok. Pwede ma-injury. At worst case, pwede pang mamatay ng tuluyan. Kaya po sinasabi po ng mga veteran investor, actually, gustong-gusto ko po yung may-ari ng Call Financial, yung kalbo din po katulad ko. Ang ganda-ganda po ng mga wisdom po niya. Tuwan-tuwa po talaga ako nakikinig sa kanya eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan niya pero alam ko, kalbo din po siya. Ang sinasabi niya, kapag tough times, umiwas ka sa mga stocks na malalaki ang utang. Kasi baka mategi bells ka. Alright, ayan na. Next naman po na i-interpret po natin, strong business. Ano ang strong business? Ito po ang secret ni Charlie Munger, ni Warren Buffett, ni Terry Smith. Ito po ang sekreto po nila. Actually po si Charlie Munger, tinuruan lang niya po si Warren Buffett nitong strong business na to. Ipapaliwanag ko po sa inyo, no? Ang strong business po, para ka po may kabayo na superior ang genetics.
yung kabayo mo mas athletic, mas powerful kesa sa kabayo ng iba. Yun po ang ibig sabihin ng strong business. Malakas ang kabayo mo, stronger, mas superior ka talaga, athletic, naka-steroid, ganon. Ayun, so naturally po ang kabayong ganyan mas mabilis tumakbo. Ibig pong sabihin, kahit sabay-sabay po tayong nag-start, mauuna po yan makarating sa finish line. Iiwan po na parang alikabok ang ibang stock. Kahit na po cheap ang stock, pag ang stock mo ay cheap pero average lang, kaya kang habulin kasi mabilis mong tumakbo yan. Kahit po nauna ka ng 10 taon, dahil mabilis mo itong tumakbo, in 40 years, maiiwan po yan. Nandito na po yan. Yung average stock mo na cheap stock, nandito pa lang po sa gitna yan. Mauuna po ang mabilis na kabayo. Alright, maliwanag po ba? Yun ang ibig sabihin ng strong business kasi matulin kang tumakbo. Kaya mong habulin kahit may partida. Okay, ayan. Isipin niyo po yung tortoise versus hare, di ba? Alam niyo na yung istorya ng pambata, yung tortoise saka hare. Nauna yung tortoise, nahabol pa rin nung hare. Of course, in this example po, dahil stock ka pinag-uusapan natin, hindi natulog yung hare. Alright. Hindi po siya natulog, dire-diretso sa tumakbo, talo talaga yung tortoise niya. Wala po, walang magagawa po ang tortoise po na yan. Kahit partida ka ng konti, halimbawa nadihado ka ng konting ganyan, umatras ka ng ganon, napamahal ka ng konti. Sabi ni Terry Smith to, kahit napamahal ka ng konti sa pagbili mo ng strong business, hahabulin mo pa rin yan, mauuna ka pa rin dyan. Ganon ka powerful po ang strong business. Ayan. Kaya sabi po nila Munger and Smith po, no, maganda talaga na nagfo-focus po tayo sa quality business, no? Kasi kahit hindi mo makuha ng mura ito, no? Kahit na makuha mo ng fair value po ito, panalo ka in the long run. Panalo ka. Alright. So ano po ang sign ng strong business na sinasabi po ng mga legendary investor po nito na sila Munger at Terry Smith? Isa pong indicator po nito, yung high return on invested capital. Ito po ang isa sa metric na tinitingnan natin, return on invested capital. Ibig pong sabihin, no, huwag na po tayo magpaka-technical. Later na po ibubuting-tingin natin yung technicalities mo nito. Ibig pong sabihin, maliit na puhunan, konting asset lang, pero kaya mong kumita ng malakas. Halimbawa po, isang kawali lang ang kailangan mo, isang kawali, isang kaldero, kaya mo nang kumita ng milyon-milyon, yun lang ang kailangan mo. Whereas a business na ang dami-dami mong kailangan bilhin, kailangan mong bumili ng lote, kailangan mong bumili ng sasakyan, tapos ang kikitain mo pa konti-konti lang, pa senti-sentimos lang. Kahit na business yun, ang magandang business, konti lang ang hinihingi na puhunan, ang laki-laki ng kinikita mo. Yun po ang high return on invested capital. Kasi po mas mataas ang potential mo na mag-compound ka ng mabilis. Kasi po mabilis kang makaipon ng pera, tapos konti lang yung iipunin mong pera, may expand mo na naman yung business mo kasi konti lang yung capital na kailangan niya para kumita ulit eh. Nakukuha niyo po ba? Yun ang ibig pong sabihin po no? So sobrang bilis po lumaki at lumago para pong kabayo na mabilis tumakbo. Okay, sana na-appreciate niyo po no ang ating pinag-uusapan. Kaya po pagdating po sa investing, ganito po ang priorities po niyan. Kung kaya po natin makakita, ang number 1 priority natin is strong stock na mura kung meron. Yan ang unang priority. Hindi basta-basta cheap, kailangan strong yung business. First priority. Second priority, kung wala kang makikitang cheap but strong stock, fair value na strong stock. Hayaan mo na fair value. Basta strong ang stock mo, mabilis tumakbo yan, mauuna ka pa rin. Panalo ka pa rin. Panghuli lang po ang cheap pero average na stock. Kaya po guys, panghuli lang po ito yung cheap. Huwag pong magpaka-obsess sa cheap stock kasi madalas po nakikita natin, no? Ano ang intrinsic value? Ano ang intrinsic value? Value investor din po ako. No? Obsessed din ako sa intrinsic value. Pero guys, last priority po ang pagiging cheap. Aanhin mo ang cheap kung average lang ang stock niyan o bad yung business po na yan. Nalo pa rin po ang strong stock. Basta cheap or fairly valued, mananalo po yan over cheap na average stock. Yan po ang priority natin. 1, 2, and 3. Cheap strong stock, fair value strong stock. Last po ang cheap,
and average stock po, no? Ayan. And we never buy businesses na weak. Ayaw natin na bumibili ng stocks na weak po ang kanyang fundamentals at hindi rin po tayo bumibili ng mga expensive stocks. Alright, so yun lang po ang simple guide po natin sa mga long-term investor po na nag-umpisa pa lang sa stock market para ma-guide po tayong mabuti. Saan tayo mag-uumpisa? Mag-uumpisa po tayo sa quality at pangalawa po, of course, valuation. Quality is still the best policy, no? And this is value investing, guys. So ito na yung modern approach to value investing, yung mga intrinsic value, nagpapaka-obsess sa intrinsic value. Ito po, Benjamin Graham approach po yan, no? Na 1950s, 1940s. Ito po ang modern na po, na inimbento po nila Charlie Munger, nila Terry Smith, at nila Warren Buffett. Dito na po sila nag-transition kasi this is superior in the long run. Alright, maliwanag po. Disclaimer po, lahat po ito opinion ko lang po, no? Mag-research po kayong mabuti bago gumawa ng any investing decision. Amateur investor lang po ako at hobby ko lang po ito, no? Alright guys, salamat po lagi sa support po niyo. Like, subscribe, share, notification bell. Mag-comment lang po kayo. Anong masasabi niyo? Natuwa ba kayo sa natutunan niyo ngayong araw na ito? Alright, salamat po. Happy investing guys. God bless. Good night, good day, good morning. Bye-bye.